Una mga kababayan, sa ating headline ay ito pong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating ito'y isang retired general ng Philippine National Police. Naging Major General, 2-star rank general sa PNP at naging commander o pinuno ng CIDG o ng Criminal Investigation Detection Group. At ngayon naglilingkod bilang Baguio City Mayor. Ang sabi po ni Mayor Benji Magalong ay nakakabahala po itong pagtatago ng ala pork barrel in essence and in technicality ang itong mga pundong bilyones na ginagamit po ng mga alipores ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez upang ipamudmud in the name of so-called ayuda here, ayuda there, which is technically a pork barrel in the form of political bribery and political corruption fund. So malinaw tayo, ito ay isang napakagandang pagkakataon that local chief executives na matitino ang pag-iisip at maayos ang direksyon ng pamumuno at mayroong pagmamalasakit sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at sa kapakanan ng ating bansa, lalo na po sa pangangalaga sa sobra-sobra ng winawaldas at inaabuso at dinadarambong at dinodurobo na pundo ng bayan, ay nagsasalita na rin ngayon tungkol sa isang nakakagalit na uri ng programa na tinotolerate at sinusuportahan pa ni Mr. Marcos Jr. itong ayuda, political bribery, political corruption fund na technically and by essence pork barrel. At yan po ang isa sa mga headline kahapon na binanggit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ilongga ang asawa nito. Malapit-lapit lang ito sa lugar kung saan ako lumaki, dyan sa may Tansa, Iloilo City. At pangalawa, ang headline natin ngayon ay nananawagan po ang dating pinuno o tagapangulo ng Social Security System o SSS na ipagpapaliban muna ang 15% increase sa kontribusyon at singil sa mga kontribusyon ng ating mga manggagawa at mga empleyado sa pribadong sektor, sapagkat mabigat po ito at hindi naman po na ipapaliwanag pa ng SSS bakit mayroon 89 billion na uncollectibles o uncollected collectibles. So to speak, ito sila na sa mahigit 5 taon, hindi pa po nakokolekta itong 89 billion supposedly collectibles from the contribution ng mga SSS members. At kung totoo ba na hindi at walang iniambag at inilaan na pondong o magit kumulang mga 62 billion pesos mula sa SSS na nagre-representa ng dugo at pawis ng pinaghirapan ng mga manggagawang Pilipinong at mga empleyadong nasa pribadong sektor dito sa tinatawag na Maharlika Diskarte Fund ni Marcos at nila Romualdez na hindi na ngayon makikita, walang update, walang transparency report, walang accountability of report kung ano ang nangyari sa 500 billion pesos na pondo ng taong bayan. At tinatanong kung yan ay may bahagi dyan na nanggaling sa SSS at sa GSIS, sapagkat yan po ang ibinunyag din ni Pangulong Duterte because of the lack of transparency and accountable report na nanggagaling po sa pamunuan at lalo na po ang namamahala nitong Maharlika Diskarte Fund nila Romualdez at Marcos ay hindi po nalalaman ng taong bayan ang kalagayan nito at ang antas ng inabot kung ito ba'y na-invest, sa anong forma ng investment at ano ang expectation of return of investment nito at gaano kasigurado na hindi ito mawawala ang mga bilyones na pondong ito. At malaking katanungan ito, if SSS indeed contributed some Diskarte Fund na ipinasok diyan sa Maharlika Diskarte Fund ng Marcos Romualdez administration. Ayun, bakit daw Marcos Romualdez na at hindi na po Marcos Duterte sana? Hindi naman si Sara Duterte po ang talagang kapartner ni Marcos sa pagpapatakbo ng gobyernong ito, kundi ang asawa niya at ang kanyang pinsan. Ayun mga kababayan, so dalawa na po ang ating headline na ibinahagi sa inyo. Yung isa, yung pagbubulgar at paninindigan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol po sa forma ng korupsyon at isang pork barrel na hindi inaamin itong ayuda here, ayuda there na mga pondo na sa kasalukuyang budget 2025 hindi bababa sa 26 billion pesos na naman ng pondo ng mamamayan ang wawaldasin ng mga
makakapal ang mukha at mga ganid at buwetring politiko na naka-align o nakalinyada sa grupo ng Marcos Romualdez. At lalo pa, at ito'y pinayagan ng Senado, tuwang-tuwa pa si Lola nyo Grace Poe nang sinabi niyang natural lang yan na may ayuda kasi yan ay bahagi ng ating charity devotion sa mga mamamayang Pilipino. Panloloko. Charity devotion. Palayain nyo sa gapos ng kahirapan ang milyong-milyong Pilipino. Hindi nyo itrato na mga pulubi at dapat limos na mga toothpick na amount ang ibinibigay nyo upang gamitin sa political bribery nyo. Kalokohan. So yan po ang dahilan kung bakit maganda itong headline na binahagi ni Mayor ng Baguio City, Benjamin Magalong, at ito rin ang pinapanawagan ngayon na dapat repasuhin o i-review ang status pinansyal at ang pamamahala, pangangasiwa sa pondong inilaan at ibinibigay as kontribusyon ng ating mga kababayang mahihirap at naghihirap na mga manggagawa at empleyado sa pribadong sektor and even sa GSIS upang makita natin kung ano ang kalagayan ngayon ng mga financial status ng mga institusyong ito na sa tingin ng taong bayan ay nagiging gatasan na rin. Lalo pat ito ay naibubunyag na may iskandalong konektado sa Maharlika Development Fund o Maharlika Diskarte Fund. At sabi naman ni Mr. Makasait, ang former SSS President, hindi daw totoo na mayroong iniambag o inilaang pundo ang SSS mula sa mga kontribusyon ng mga subscribers o mga miyembro ng SSS. So kung totoo ito, ano ang status ng SSS? Contribution. At bakit mayroong 89 billion pesos na uncollected collectibles at mayroon pang 15% increase sa contribution collection para sa taong 2025. Ang pangatlong headline po, ito, medyo international muna tayo at para mapasadahan natin, nag-execute na po ng kanyang resignation declaration formally kahapon ang incumbent Prime Minister ng bansang Canada sa katauhan ni Justin Trudeau. At ito'y membro at pinuno ng Liberal Party sa Canada, bagamat nitong nakaraang eleksyon ay naging minority party sila, pero dahil may koalisyon ito sa iba't ibang minority party groups sa Canada, ay nananatili siyang Prime Minister for almost 10 years na. Anak din ito ng dating Prime Minister na naging tanyag sa Canada noong 70s and 80s na si Pierre Trudeau. No? Si Justin Trudeau ay iba po kay Justin Bieber. Bagamat si Justin Bieber po ay taga-Canada din. Iba po yon. Yung kanyang grammar mali sa kanta niya, my mama don't like you. My mama doesn't like you dapat, hindi my mama don't like you. Iwan ko ba't pinapayagan yung mga wrong grammar na mga English poking na to na mga artist that just because Justin Bieber siya. My mama don't like you. My mama doesn't like you. Justin Bieber. Si Justin Trudeau po ay bumitaw na bilang Prime Minister ng Canada. Ito si Mr. Basura ito. Sapagkat siya po ang nag-utos na itambak at itapon sa Pilipinas ang mahigit 50 container van ng mga hospital wastes nila at iba pang hindi ka nais-nais na mga basura. And it took more than 7 years or 8 years to make the Philippine government decide with Rodrigo Duterte na pinabalik po ito sa Canada. At talagang ipinatapon balik ni Pangulong Rodrigo Duterte noon ang mga basura na pinayagan at tinayaan ni Justin Trudeau na dito maitambak at maitapon sa ating bansa.